Part 2 ng pag-assemble namin ng sampayan. Hindi pala talaga siya madaling buuhin, and sa mga independent woman out there na gustong bumili ng ganito, hindi nyo talaga siya kayang i-assemble mag-isa. Wag talagang panindigan yung pagiging independent woman, kasi kailangan talaga ng tulong ng tulong ng kahit isa. Kasi ang bigat niya talaga, hindi talaga siya kayang kakainin ng isang araw para lang i-assemble, lalo na kung walang manual na kasama yung binili mong sampayan. So yun, yung pamangkin ko, kahit ayaw magpakita sa camera, sabi ko na lang, edit ko yung mukha niya. In-speed ng times 5 ko naman siya. So, hindi niya naman siguro matatandaan yung mukha niya. And ayun, di naman ako sikat para panoorin at matandaan ang mukha niya. Nandito ako para magbenta. Nandito ako para mag-yellow basket. And up until today, walang nag-check out sa basket ko kundi ako lang. So kahit at least kahit papano, meron akong kita, 'di ba? Sa mga binibili ko sa sarili kong yellow basket, may kinikita pa rin ako kahit papano. So it's okay, and it's already a blessing for me. Kasi basta yun. Anyway, balik tayo dito sa aking sampayan. Napakahirap i-assemble kasi ang bigat niya. Tapos kailangan mong i-align yung mga tools na ini-screw sa kanya. Kasi pag hindi mo siya na-screw ng maayos, kakala siya. So yun, kaya kailangan talaga ng katulong. Hindi ko talaga napanindigay yung pagiging independent woman ko dito. Ayan, kahit merong ginagawa yung pamangkin ko, buti tinulungan ako, naawa ata sa akin kasi ang bigat niya talaga. Ayun, ano pa ba sasabihin ko? Wala naman ako masyadong sasabihin kasi hindi ko pa naman na-experience. Ngayon nga, binoise over ko siya dito habang wala ako sa bahay. Ngayon ko lang siya ulit naisip balikan. And then, yan. Wala naman ako masabi sa quality ng stainless niya kasi talagang bakal ang OA. Ang bigat talaga ang OA. Tapos yun, yung naman after namin siyang mga assemble. Okay naman. I mean, okay ha. Hindi yung okay na pwede na gano'n. Hindi. Okay naman talaga siya. Talagang giving naman yung kanyang tibay. Kasi inanuhan pa namin yan, sinakyan pa namin yung dalawa. Makikita dun sa last part ng video kung tatapusin nyo, kung curious kayo. Sandali lang talaga niya i-assemble. Ang bilis nga lang namin matapos. So, diba? Parang 5 minutes lang. Charot. Naka-speed number 5 kasi siya kay ang bilis. Pero, ang totoo niyan, 45 minutes kaming nag-assemble. Yan. Hindi siya basic. Kahit ganyan-ganyan lang siya. Hindi siya basic buuhin. Kahit ikot-ikot lang ng screw, hindi. Siguro talaga ako lang talaga nag-assemble nito. Wala akong ibang kasamang utak na mag-isip. Hindi ko ito ma-assemble. Susukuan ko to agad. Kumbaga, maganda yung quality ng product, pero ako ang may problema. Ako ang may problema. Ayoko na siyang ituloy. So, anyway, since maulan, kailangan ko na talagang mag-invest sa sampayan. Parang tagal-tagal ko na talagang makabili nito. Pero, ngayon lang natuloy kasi nga, wala talaga kami sampayan. Meron kaming tawag dito, extra space sa labas. Kaya lang kasi, antok pa ako. Kaya lang kasi, yung lubid na ginawa namin, malaylay na. Baka kasi one of these days maputol na yun, lalo na kapag kasi naglalaba kami twice a month lang, kumbaga naiipon talaga. So yun, kaya kinailangan ko na talagang bumili ng sampayan. Ganoon din naman, kakailanganin ko naman to, magagamit ko naman to, kaya nag-invest na ako.
Kasi nung mga una pa, nangihinayang pa ako mag-invest eh. Tsaka sakto na lang din talaga. Kasi yung mga nakikita kong sampayan before, hindi talaga siya yung naiisip ko, hindi talaga siya yung nai-imagine ko. Dumating pa nga ako sa point na yung gusto kong sampayan, ipa-customize ko na lang. Yung bibili ako ng bakal, tapos ipapa-welding ko na lang siya. Dumating na talaga ako sa ganung point. Buti nga talaga, hindi natuloy. Kasi nga, ganito talaga yung binivisualize ko na sampayan. Yung matibay talaga yung yung foundation sa baba. Yung mga nakikita ko kasi sampayan, yung uso, yung basic, di ko alam tawag doon. Basta yung siya, wide siya. Tapos pag nilagyan mo ng mga sampay, tatagilid, lulundo, yung bumibigay ka agad. Basta ayok siyang siraan, charot. Basta hindi siya matibay. Kumbaga, oo, mura nga naman talaga siya kung titingnan. Nasa 100 plus lang. Pero talagang mabilis din naman talaga siyang masira. Yung quality niya, it's not giving. Tingin ko naman ito, kahit ina-assemble ko pa lang ito dito, talagang yung quality niya is giving. Yun. O diba, gaano kalaki yung trust ko sa product na to kahit hindi ko pa talaga siya nagagamit. Kasi doon pa lang sa paghawak ko, sa pagbuhat-buhat ko, talagang ang bigat niya, girl. Kaya niya talagang mag-hold ng maraming sampay. Tapos yun ang pinag-focusan namin ng higpit din talaga is yung baba. Yung pinaka-foundation niya sa baba. Ayan, dyan. Talagang hinigpitan namin yan ng bonggang-bongga kasi syempre, siya yung magdadala ng bigat ng sampay, diba? So, yun talagang inikot-ikot namin talaga ng bonggang-bongga yung screw dyan. Tulungan kami ng pag-ikot. Saka pamangkit ko yung isang tool. Saka naman yung isang tool. Di ko alam yung tawag doon eh. Ano man tawag doon? Basta sa akin yung parang naghihigpit ng screw. Tapos sa kanya yung Di ko alam yung tawag doon. Basta yung nag-hold tapos gaganon-ganonin. Basta, ang hirap i-explain. Basta yun. So, yun. Ang hirap maging babae. Charot. Hindi ko ma-explain yung mga dapat kong i-explain kasi hindi ko kabisado yung mga tools. Wrench ba tawag dun? Tama ba ako, wrench? Basta yun. Ayun. So, wala na akong sasabihin. O, diba? Paano ako magmamarketing nito? Paano ako magsisales nito? Kung hindi ako marunong mag-convince ng tao para bumili ng product sa akin. Basta lang sasabihin kung maganda siya. Diba? Sino ba ako para pagkatiwalaan nyo? Pero maganda kasi talaga siya. Pag uwi ko sa bahay, tapos maglalaba ako, tapos gagamitin ko yan, bibidyohan ko talaga yan. Para lang mapaniwala ko kayong maganda siya. Ayoko kasi yung yung tawag dito, yung magbibidyo ko tapos iko-convince ko kayo, maganda to, ganyan. Hindi ko nga nakita kung paano in-assemble. At least ako nag-assemble mismo na experience ko, ang bigat niya talaga. Tapos na-experience ko talagang ang hirap niyang i-screw para lang mapanatiling matibay.